So ayan, welcome back sa ating video tutorial mga brad. So ngayon magwawiring tayo ng basic motor control. Dahil gusto kong matutunan nyo kung paano i-wiring ang motor control. So magsisimula tayo sa basic. So ito yung contactor pala na ginagamit sa mga switching ng mga makina o motor. So bali ito, magnetic ito. Nag-energize lang ito kapag nagkaroon ng power supply yung kanyang coil. Dahil itong magnetic contactor na ito ay meron itong coil sa loob para magkaroon siya ng magnetic para mag-close yung mga contact na naka-open o mag-open naman yung mga contact na naka-close. Gagalaw lang mga yon sa pamamagitan ng electromagnetic. Magkakaroon siya ng magnet kapag na-supplyan yung A1 A2 na naka-label dito, dahil ito yung coil. Yan, ito yung gagamitin natin. So paano i-wiring? Ang una, syempre meron tayong circuit breaker na gagamitin upang maprotektahan yung ating mga device sa lahat ng short circuit. So ganito ang una, kukuha ka muna ng line 1. Nagawa ka muna ng line 1. Siya nga pala, wala muna tayong diagram dahil wala pa tayong pintil pen, di tayo nakabili. Tsaga muna tayo dito sa walang diagram. Pakita ka muna sa inyo yung basic muna. So ganito yung sinasabi ko kanina, gagana ang contactor kapag nasupplyan ng kuryente. Tulad nito, mayroon na tayong line 1, line 2. Ilalagay natin siya dito sa kanyang magnetic coil, dito sa line 2, ang line 2, A2. Unahin natin sa A2. Yan, ito yung kanyang magnet, ito yung kanyang coil. Yan. So ngayon i-direkta muna natin to dito. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano gumagana ang isang contactor. Yan, meron na siyang supply ngayon kapag inon natin dito sa circuit breaker. Kapag pag inon o tinaas natin dito sa circuit breaker, ibig sabihin gagana na ito. Tulad nito, yun, gumana siya dahil nagkaroon na siya ng power supply. Nagkaroon na ng power supply yung coil ng ating magnetic conductor. So off muna natin. Yan. So pwede siyang gamitin o gagana siya kapag breaker lang ang gamit mong switch para dito, dahil ang isang contactor gagana lang siya kapag may switch. Dapat ito switching din ito ng motor, pero kailangan dito meron din siyang switch para mapagana mo ito. Ito nga yung mga ginagamit dito. Yan, yung mga yan ay lahat yan switch. Yan, pero may kanya-kanyang purpose yan, kaya papansin nyo iba-iba itsura. Siyempre may kanya-kanyang trabaho yan. Ngayon nalagyan natin siya ng switch para doon na tayo pipindot. Yan, dito na tayo pipindot. Wiring muna natin. Maraming paraan ng pagwa-wiring nito. Yung iba inuuna yung ito, yung overload relay. Kukunin natin dito yung contact na normally close. Dahil normally close, ibig sabihin laging nakadikit yung contact, naka-close lagi. Normally open naman, pag naka-open na ganyan, nakabukas, hindi sila nakadikit. Close, normally close, ganito nakadikit. Normally open, hindi siya nakadikit. Yan, ganyan. So ito yung ating overload relay. Siyempre padadaanin natin dito yung ating line 1, dahil ito yung nag-trip kapag nag-overload o halimbawa nagka-problema sa motor ninyo, sa makina ninyo. Kapag nag-overheat ito or nag-overload niya, overcurrent, ay kusa na itong magti-trip. Ibig sabihin magka-cut off ang mga dumadaloy na kuryente dito sa ating mga devices. So una, padadaanin natin dito sa normally
close ng ating overload relay. Wiring muna natin. Yan, 95, 96. Yan. Dapat unahin para hindi kayo malito. Para doon sa mga newbie o sa mga baguhan, para hindi kayo malito, unahin nyo yung mababa na number to, tulad ng 95 bago 96. Pwede naman nagkabaliktaran yan. Ang mga gumagawa nga lang yan, yung talagang kabisado na itong motor control. So unahin natin yung 95 dapat, paglabas 96. Dito na tayo sa switch na stop. Yan. Yung stop natin, nandito na yung terminal dahil naka-organize na ito. Dito na yung terminal nya. Hanapin na lang natin siya dito. Yan. Yan. Ang normally close na symbol dito ay stop. Dahil ang stop, laging naka-normally close yan. Naka-close, lagi ganito, lagi nakadikit. O-open lang yan kapag pinindot natin. But lagay natin siya dito sa normally close na ating push button switch. Tapos paglabas ay papunta na siya dun sa ating switch na start. Ito, kulay green. Ang kanya namang symbol ay normally close, normally open pala, normally open. Dahil magkakakontak lang sila kapag pinindot mo. Yan. Kaya naka-open lang siya. Naka-normally open. Yan. Yan. Paglabas niyan dito sa ating push button na start, which is normally open, yan, itong ating start ay papunta na ito doon sa ating magnetic coil ng ating magnetic contactor. Lalagay natin siya dito sa A1. Tapos A1 ito yung A1 galing dito sa push button natin na start. Yung A2, ito na yung ating line to, syempre. Yan, dito natin ilalagay yung ating line to. Yan. Yan. So, testing natin. Energize natin. Double check muna natin para sigurado. Yan. Yan, tama naman siya. Open natin. Yan. Di tulad kanina, nung binuksan natin ay na-open agad yung contactor. Ngayon may switch na siya. Start natin. Yan. Diniin na natin yung start push button. Gumana siya. Yan. Bitawan natin. Yan. Pag binitawan natin, mamatay ang magnetic contactor natin. Saka lang siya bubuhay kapag diniin na natin. Nakadiin lang ng ganyan. Hindi ay may gamit naman ng ganyan. May yan yung tinatawag na jug. Yan. Nakikita ko ito ginagamit doon sa lifting, sa mga ginagamit pag lift, pagka magbibuhat ng mga bibigat. Yan, ginagamit yung jug na yan. Yan. Yan, hindi siya steady. Para mag-steady siya, gagawin natin, lalagyan natin siya ng holding contact. Wala muna tayong diagram sa ngayon dahil hindi tayo nakabili ng pintel pen. Para magkaroon siya ng contact ay kukuha tayo dito sa ating isang terminal, yung unang terminal ng ating start. Yan, dito tayo kukuha dahil hindi siya dumaan ng contact ng push button natin. Idadaan natin ngayon ito sa normally open. Yan, normally open dahil kapag nag-energize na yung ating magnetic contactor ay magko-close na siya, magno-normally close na dahil naka-normally open siya ngayon na